powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, bless our benefactors, donors, the people behind of this ministry. Protect them, bless them, heal them, shower all the favors sa ilang kinabuhi. I pray, Father, for our Roman Catholic Church authorities. Bless our government. Bless our San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan, stations in different towns. Bless all our towers, hookups, frequencies, local and satellite. Father, bless our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Wesley Gaya and their businesses with the GD Kiligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, activities, advocacies, our businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia, protect them, heal them. As I pray, Father, that you may bless those who are watching on television, nagsunod sa radyo, sa internet, sa nagkadayang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, Satan, anxieties, worries, all our sins. Father, please restore, redeem, dissolve. As I pray, Father, that you may touch each one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matanong baba, liw kasing-kasing sa atin sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa palis sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot, Father, those who are paralyzed, disabled, those who have psychological problems, emotional problems, those who are frustrated, distressed, disappointed, please heal us, redeem, Veni Sancti Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, pray for us. San Miguel Sagabari, Sarapail, Silte, Baraquillo de Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas de Acunas Agustin, Suwagi Santa Ana, San Vicente de San Roque, Mubani San Isidro Labrador, Anthony Padua, San Gerard Cruz, San Pedro Canong San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camus, Forto si Patikpitong Paul Anthony, all saints, Brabos, blessed our loved ones in heaven, please be with us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo, Kapitulo 21, 23, ngadto og 27. Ang pangutana may tungod sa otoridad ni Jesus. Si Jesus may balik sa templo samtang nagtudlo siya. Ang kadagkuan sa mga pari o ang mga punuan sa mga Hudiyo miduol kaniya og nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungura? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo usa lang kabutang, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Itimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya, mingon sila, unsa may atong itubag? Kung moingon kita gikan sa Dios, moingon siya kanato nganong wala man lagi kamo muto kang Juan. Apan kung moingon kita gikan sa tao, mahadlok usab kita kung unsay buhaton unya sa katawhan, kay sila ra bangtanan hugot kadagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila sa Jesus, wala kami masayod.
og mingon siya kanila, dili usab kamo tug-anan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat diining mga butanga. Today we are remembering Our Lady of Guadalupe. Is a locality in Mexico where the Virgin Mary appeared to Juan Diego in 1531 at dawn of December. On way to the church, he heard a lovely sounds, bird and gentle woman's voice calling him, Diego, Juanito. Looking up the hill, he saw Our Lady. Juan Diego reported the message to the bishop, who did not believe in his distress. Juan Diego went back to hill of the apparition and said to the Blessed Mother, My sweet lady, please give this task to an important person that he might believe, because I am so little and poor. The lady replied, My little child, tomorrow go again to the bishop and tell him that it was I who sent you. Juan Diego obeyed, and this time the bishop asked for a sign. Against the lady appeared to Juan Diego and told him to wrap all the roses he could find on the hill in a mantle and to present them to the bishop. Inside of every petal of the roses, the image of the Blessed Virgin Mary of Guadalupe, painted, became visible. You know what? The point of our reflection for today about the feast of Blessed Virgin Mary is about Juan Diego, a poor, simple, ordinary man whom Mary appeared and used him to tell the bishop about her apparition. And this Guadalupe shrine in Mexico is very famous until today. Many wonders and miracles took place niining maong dapit. Usa kini ka hulagway nga bisan kinsa pwedeng gamiton sa Ginoo para himuon ang iyang kagustuhan dining kalibutana. Like Mary, she was very simple woman, but God used her to become the bearer of the Messiah. And Mary also used a poor man in the name of Juan Diego to become her mouthpiece to the bishop nga tukuron ang usa ka dako nga simbahan ibabaw nining bungtod ug ang mga tao moadto magampo magsimba ug modaig sa iya. Kita pod sa ato nga daw-adlaw nga pagpakabuhi sa nga daw-adlaw nga pagpanaw, although other people are not believing our potentials, capacity, talents, abilities, it does not matter. What is important is, you know what, my dear people, our God believes on you. Blessed Virgin Mary believes on you. Tungod kinay mga panahon nga kanis Juan Diego was treated as ordinary person in his time. Probably no one believes on him, but Mary believed on Diego like God nga mituo niining balaan nga atong gihandom nga magipakitaan sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ingani ang kinabuhi posible nga mga tao sa itong pamilya, mga tao sa itong palibot, tumakaila, mga igala, walay believe sa tuwa, pero ang Ginoo, ang mga Birhen, dako man kaayo, ug believe sa tuwa, nga ang iyang paggama nato, dili masayang, gigama ka sa Ginoo, dili aksidente, for a greatest reason, for a better reason.
for a good purpose. Use it. Believe on that. Tuhi nga atubangas Ginoo, importante ka halang dun ka. Ug dako siyag salig sa imuha. Juan Jigo yampo mi. Kasama nimo ordinaryo nga tao, apan ang mga birhen gamit sa imuha. Mga Bires Guadalupe, iampo mi. Ang Dios padayon nga mo gamit ug moila sa among kusog, potentials, abilities, talents nga maoy iyang gihatag sa matag usa ka namo kay dako siyag salig nga amo ning gamiton para sa himaya ug para sa kayuhan sa katawhan. In Jesus' name, pray for our healing, miracles, surprises, divine providence, and most of all, enlightenment. Amen. Hallelujah. Power line for today: the will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential. These are the keys that will unlock the door to personal excellence, according to Confucius. Ang kagustuhang mudaog, ang tinguha nga mulampos, ang imong kadasig nga moabot ka sa imong full potential, meaning everything you have, the strengths you have, that is full potential. Mao ni ang Yahweh nga makapaabre sa pultahan, sa pagkabatid, sa pagkamaayo, will unlock the door to personal excellence. Excellence means pinaka-the best of who you are will come out kung naa ka ni ining tinguhas pagdaog, kadasig nga mulampos, o kining positibo ka sa imong kaugalingon along the road of your daily journey. Mao ni ang makapahimo nimong excellent sa imong adlaw-adlaw na kinabuhi. Because I believe no winner with a defeated mind. Walay mudaog kung ang utok defeated. You cannot win with a defeated mind. Munang importante ginang positibo ka. Bisan naglisod na ka, bisan gibugatan na ka. Para di mo, it is not easy to carry. But still, positive ka that in the long run, everything will be okay. Everything will be fine. Everything will be alright. That is what we call positive attitude. That is what we call a good character. Mao ni ang hagit sa matag usa ka nato. Natinguhaon natong mudaog, mulampos, ug atong mahibaw-an ang atong full potential, our capacities, abilities, talents nga ato ning gamiton. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, thank you for joining us again. Occasional givers, salamat sa inyong generosity. Pagpalain kayo ng Diyos for doing it. Present givers, thank you. Like DQ Restaurant of our Pahina, Kiriko Ranyeses, Alikabandi family of Udyong, Silingas, mga Galia. Taybinji Tunaklan, salamat kaayo. Taybinji Tunaklan of Kanupaw, pamilya sa ning Tay Ilimon, best friend na Ilikor, keep praying for Naikura. Nainida with Attorney Esther Escobilla, my legal counsel of Itom Duero, thank you so much. With Natividad Saunia, Joy Galintes, one of our pillars nining maong ministeryo sa Duero ug Kupa Garcia. Sister Joy, pagpalain ka. Toralba Sisters of Luok, Global 1 o Global 2 with Taidin na Tiyatan. Congratulations na Idseltan for passing the criminal exam. O na Fortunata Gulde
Pagpalain kayo of anda usasab sa itong mga haligi diya. Ginger is chicken sa public market in courtesy Biblic Sunis. Milrin Aguilar, usas ng mga haligi. Salamat inahan. Pagpalain ka with your children ug apo. Dorens Goldsmith ang Litson King ng bayan o Pangdan. Felix Bonifacia Riuha of Anda, Asteria Galido. Kauban ni Ma'am Rosel Alusa na sa vitamin spray. Dr. Pedro Sil in courtesy of Gita Galulo. And thank you Rico Mila Sibis for inviting us sa birthday Tutong. And please pray for Engineer Kit Cadurna's wife kay nagbati na. Pagpalain. Engineer Kit is the one who works with me at the back of the camera for preparing all our episodes to be on-aired in different radio stations and in our satellite. Kalusat Chicken Barbecue, soon to open, doon lang Bilyong sa HQ Motor Parts, second floor, unlimited rice. Pagpalain. Then, Boss John Daniel invites is one of you to be part of our pamasko handog sa mga katawhan o kabataan sa Bunga Elementary School, Bunga Ilaya, where Alma is assigned. People of Bunga Ilaya, please be with us. Please cooperate with us para ang atong outreach and feeding will become successful on December 15, 4 p.m. Certain program rani. Kadiyot lang ta sa inyong dapit o nang hopefully everyone will come, will witness, will participate together with the barangay officials. At the limit of Garcia, thank you for working for our outreach and feeding. Mga benefactors in courtesy by the limit, thank you so much. Pagpalain kayong lahat. Again, thank you to Brad Minty o Crisio, Pinanggang Banang Sunia sa Rose Kuning Cookies. Thank you so much sa pabor. Pagpalain. And please be our GD Kaligayahan Foundation benefactors, Altia patronizers, and Idsala Closas ministry partners. Please apologize tungod kay dunay gamay nga technical defect ang atong set up for today's episode. And that is natural because we are using computers and some modern equipment, sir, nga posible every now and then magka-troubles. Altia displays the following. We have Pure Tablia, natay herbal coffee ni Madam Flor, Pans Carolina, natay cookies sa Rose Kulong Cookies, natay itlog maalat nga gi-display today in courtesy of Sammy and Jerry Cadorna Bernados. Pagpalain. Natay religious items. In fact, akong libro is available sa Altia Religious Section. Natay groceries. Just visit Altia dool sa Ilihanil, dool sa atong Hagna Municipal Hall. We have also litson manok nga ang lasa murag Bisaya tungod nas ingredients atong gigamit. O services offered, muluto mig ulos baboy, ulo or pato, pabo, manok Bisaya, and others, limpo. O nang kung gusto mo magpaluto, i-book ninyo tungod kay daghang magpaluto during this season. Ug salamat sa mga suki nato, mga nagpaluto gid ba. Gailang kwaon nining orasa, pwede mo request dito.
Tapad ni sa Salyakay, Bulacan Singsiap, Doos from Jikray Goods, thank you for tuning in. Mga taga Public Market, salamat ninyo sa inyong pagmonitor nining atong programa matag adlaw. Pagpalain kayo ng may kapal for doing it. O karon kay Pasko man, o nang this ministry expects pinaskuhan. For what? In order we can sustain our broadcast, our ministry in radio, TV, newspapers, internet, together with your prayers. And I am calling for our GD Kaligyan volunteers kay Pasko man, mao nang I encourage is one of you to participate, to be part sa atong pamaskong handog sa katawhan sa Bunga Ilaya o mga kabataan. Keep praying for Agaw Chupi. Siya sa illness, iapil niyog ampo. O sa tanang mga nagpaampo, deep inside kung kasing-kasing apil mo matag adlaw. O salamat usab sa inyong mga pag-ampo. Tanang nagsunod, tanang mga nagpatingog, nagtanaw, tanang nag-ampo. By the way, salamat di ay ni Mundo o Idita Bilicario sa pabor o sa galos. Toto Daguplo sa galos refrigeration or the place shop for your aircon, refrigerator, everything. And also, again, thank you, Dwiksam. Salamat dahil taga Dwiksam sa ilang pabor sab sa kuha. Tanan, dining adlawa, nagtanaw, nagminaw, nagsunod, pagpalain kayo, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa pag-question sa mga Parisiyo, sa mga Hudiyo, sa mga otoridad tungod sa pagpanudlo ni Kristo, tungod sa iyang pagwali sa maayong balita. Why? Even in our society, nga kunay magtudlo, magsangyaw, magwali para kanila, it's wrong, it's bad, it's not good. That's what I thought before, kang may katungod na gyud magwali, kinarag yung mga ordained or anyone in our society. Ang uban, way katungod nga magsangyaw, magpadayag sa mayong balita sa kamatuoran. Mabitang dunay grievances between Catholic believers and other denominations, religions. Why? For other denominations, according to their version, they are only entitled, capable of preaching. On the version of the Roman Catholic side, kita lamang ay may katungod sa pagmantala, sa pagwali sa mayong balita. Mo nga kunauna kaniadto. But along the road, in the long run of my journey in preaching the gospel, I realize sa kadagang mga tao sa kalibutan, dili na nimo maato sa pagwali. In fact, even Jesus Christ said in Luke chapter 10, daghan ang anihunon apan jutay ra ang mga mangangani. Because of this truth, I came to my realization nga dili maapas or maatol sa mga magwawali tungod sa kadaghang walihunon, tungod sa kadaghang mga tao nga giuhaw, gigutom sa pagtulunas Ginoo. Mao nang niabot sa point
nga nakapamalandong ko mismo sa akong una-una o kasing-kasing base sa akong experiences nga mali tong akong ginauna nga ang pagwali alang lamang sa pipila dili para sa tanan. Pero the truth, preaching, speaking the good news, telling other people about God, telling about them who is Jesus Christ, about His goodness and kindness, His compassion toward each one of us, is for all, for everybody, for everyone. Not only for few selected individuals. It is not true. Munang karon, if I see people who are preaching the gospel, who are preaching the good news, as long as ang ilang giwali makaayo, I appreciate these people. I pray for these people nga sa ilang gibuhat nga pagwali, pagmantala, they can convince other people to repent, to surrender their lives to God. Mao ning akong analysis ani. Tungod kay dili man maatol or dili maapas sa kadagang waliunon, sa kadagang mga harbisonon according to the version of Jesus Christ, mo ni rason ngano nga dapat daghang magwali. Romans 10 verse 15, ingon si Pablo, pagkatahom niadto mga tiil nga nagwali sa maayong balita. In other words, kini diay mga nagwali sa maayong balita according to Paul, bulahan. 1 Timothy chapter 4 verse 16, it says, ikaw nga nagwali maluwas ug kadtong imong giwalihan usab maluwas. Ingani ka important kining papel pag magwali ka, magmantala ka sa maayong balita. Not only through mouths, not only using your voice, your mouths in speaking the words of God, but in our day-to-day life, showing it through our good deeds, good examples, showing our kindness day by day, our positive attitudes and good character. This is part of our evangelization ministry every day, ang pagpakita nato og kaayo, kabuutan, pagka-positibos kinabuhi. If you have that kind of attitudes or character, that is a very powerful evangelization that you have made every day sa imong kinabuhi. Because preaching, it does not mean only preaching through mouths, mao na i-consider nga preaching, no? Kundili kining atong pagbuhat, because action speaks louder than words. Actually, mo nang atong mga maayong gibuhat matag adlaw, evangelization na, preaching also silently, day by day, sa atong pagpanaw. But you know what? Those who are preaching verbally, those who are speaking in public, whoever you are, para nako, entitled mo. Ngano, sa pagkatinuod lang, kining pagwali sa mayong balita, pagwali sa mensahe ni Kristo, para listanan, kinsay gusto. Everyone is invited. It does not matter unsay imong gituhuan, as long as ang imong gitudlo tama ug tarong. Anyway, as far as I am concerned to legal matters, pag manudlo sa kagdi mao in public, mo diskurso ka yung imong gitudlo dili makaayo, it creates fear, it creates what they call threats. Pwede ka dakpon, pwede ka kasuhan. Because you are the reason why the people are panicking, why the people are, what they call, afraid. Mao nang ang tao, as far nga nagwali, nagsangyaw, nagpaambit, I am sure, maayo gina ang iyang gitudlo, maayo gina ang iyang gipaambit, maayo gina iyang gipadayag. Mo nang ako, di ko mo supak ana,
Ngano tungod kay personally di man sa dako maatol. Sa ubang nagwali di sa dila maatol. Di na maapas tungod sa kadaghang walihonon. Nya jutay raning mga willing magwali verbally. Why? Because it is very difficult to preach actually using our mouths, presenting the gospel. It is not easy. That's the reason why only few numbers of people who are interested in preaching the gospel publicly. Majority, mga silent preachers kaning nagkinabuhi through their examples, through their good deeds, mo na ilang pamaagi. Why I am telling you about this? Because in our gospel people of the living God, the Pharisees, the Sadducees, the authorities in Jesus' time questioned Jesus Christ for preaching the good news. They wanted to hide Jesus Christ. They wanted to keep Jesus Christ. They wanted to make Jesus mute. Nga dili musulti, dili magwali, dili magtudlo sa unsay tama ug angayan. Even in our society, this is also happening. Why? Because may mga tao nga dili ganahan pag naay magwali, magsangyaw, magtudlo. I am just relating to you what happened in Jesus' time, nga na di ganahan siyang pagpanudlo, even in our present time, may mga tao, until this time, na dili ganahan, walihan, tudluan, di ganahan, paymangnuan. Mao ni ang rason ngano kung naay magwali, magsangyaw, either i-oppose, i-persecute, dauton. That is reality in our society. Pero sultian ta mo kini mga nagwalis mayong balita bisan kinsa man matawhana as long as ang ilang gitudlo maayo ug tama. Kay wa man sa kugi kadungog ug naay gidakop kay nagwali, nagsangyaw. Kay that is a violation kung magwali ka, magsangyaw ka niya panghulga, makalisang sa mga tao, makadaol sa mga tao. That is a violation. Punishable according to our law. Muna tanan nagwali, I presume, pulos ginamayong itudlo. Munang para nako dapat tagaan sila og kagayunan to be heard, to be respected, to be listened sa unsay ilang gitudlo, sa unsay ilang gipadayag. Ngano kay ang epekto niini is for our welfare, for our sake, for our benefits. You know what, mother people? Ako nagtuo nga kung tanang nagsangyaw, nagwali, nagatiman sa kalag sa mga tao. In fact, Hebrews 13 verse 17, ingon si Pablo, tahura respetuan ninyo ang nagatiman sa inyong mga kalag. Let's put into the scenario that all preachers, all the servants of God are edited or deleted in our society. Imagine ninyo what will be the image of our society. Why nagwali? Why nagsangyaw? Why nagatiman sa mga kalag sa mga tao? Why nagtudlo? Unsang pagkinabuking matarong ug angayan. You know what? The answer for that question, you know what? Kining kalibutan na will become darker. This earth will be in trouble. This earth will be in miseries or disaster. Ngano? Kay kining mga nagtudlog, nagwali, nagatiman sa mga kalag sa mga tao, like us, ang mga nagtudlo sa mayong balita, mao ni ang nakapakalma, nakapadasig sa mga tao na magkinabuhing matarong ug dili magpakasala. In other words, ngano ang tao nagtinarong, ngano ang tao mahadlok og sala, ngano ang tao mahadlok maghimo og krimen, maghimo og illegal, tungod man is mga nagtudlo, nagwali, nagsangyaw, tungod man is mga nagatiman sa mga kalag sa mga tao, mao man ni ang nakapan-neutralize sa mga tao nganong mahadlok ang tao, hisitan sa ang tao maghimo og atraso atubanga sa Ginoo sa iyang katao. Ngano, every now and then
Ang maayong pamatasan, gitudlo. Ang maayo nga mensahe gitudlo. Ang ebanghelyo ni Kristo gitudlo. Meaning, tungod sa mga nagatimas mga kalag, nagwali, nagsangyaw, kining kalibutan na nahimong nindot. Kining kalibutan na nahimo nga meaningful and wonderful to live because doon ay mga tao nga naning kamot nga ang tao magkinabuhi nga maayo ug matarong. Munang ang akong point, Brother People, for today, bisan ato na lang unta nga tagaan og importance. Not necessarily kung kauba nato og reliyon, not necessarily kung kauba nato og pundok or ministeryo, unya nagwali atong tagaag importance sa atong kinabuhi, kundili bisan kinsa, as long as nagwali, nagtudlo na og tama, og sakto, og makaayo, despite of our differences in terms of doctrines and dogmas, mo na gingon ni St. John 23rd, ang author sa economism, kining panagiusas tanang reliyog pagtuo, kung naay tapok between Catholic and other believers, talk only the things that can unite between us and them. Avoid talking the things that can separate us. Mao ni ang concept nga despite sa mga differences sa doktrina, dugmag panudlo, ato ng likayan. Let's focus on the good side nga mao ang kabag-uhan, ang repentance, ang kadasig sa tao, ang pagkapositibo sa mga tao, kung naay nagwali nga sama ni ini ug panglantaw sa ilang pagpanudlo, then accept their preachings, accept their teachings. Tungod kay mao ni ang gustos Ginoo nining kalibutan na nga si kinsa tong gustong magtudlo, magwali, magsangyaw, pasagdan, then dili na i-oppose. Why? Tungod kay si Kristo mismo miingon, ang tao nga dapig nako, apan ang tao nga supak nako. Mao ni ang version ni Jesus Christ for each one of us nga dapat atong tagaan og pagtagad. Tagaan natong importance. Ang mga tao nga nagwali, ang mga tao nga nagsangyaw, ang mga tao nga naghimo usab og matarong. In Mark 9:38-40, in Luke chapter 9, 49-50, na nagwali, nya di man sa sakop sa pundok among gibadlong ingong mga apostoles, apan si Kristo mingon ay sa pagdidi. Kay ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo. Nganong mauning akong highlight for today's episode? Tungod kay na-imagine ra nako ba, kining ebanghelyo, si Kristo giupo, si Kristo gibatiko, si Kristo gikontra, kay nagwali, nagsangyaw. Like John the Baptist. This is the highlight of our gospel. Jesus was opposed because of preaching. And even in our society, there are many happenings, even circumstances, situations, nga ang nagsangyaw, nagwali, are opposed, are not given opportunities to preach. Imagine ninyo, pag way nagwali, way nagsangyaw, pagkangilad sa kalibutan nga itong gipuyan. Ako, in my, conviction, nagtuo man lang ko nga, may na lang, sa itong existence na ng mga ministeryo, makatampo ta. Bisan, gamay lang nga contribution alang sa katilingban nga itong gipuyan. Namasin man lang ta, nga day by day na enlighten, na nadasig, ay giganahan nga magpakabuhi. In fact, some people texted me, they plan to commit suicides, they wanted to end their lives, but after watching us, after listening to our different episodes, they're inspired. Mamula na atong focus ba? Nga makatabang ta, in our own way, in our little way of service to the people, according to centuries of Jesus. Ang concept nako,
bisan pas maayo natong interest, dili man na malalis, nga nagi mga tao sa tong palibot, nga maupos, di ganahan, I experience also like that. Mao nang makarit ko, not only to me, but to all preachers, to all people who are preaching the gospel, they experience also the same oppositions. Pero ang ako ba lang, imagine na ninyo pag way magatimas kalag nato, way magatiman sa atong spiritual aspect, way magatiman sa atong espirituhanong side or bias tong kinabuki, pagkangit-ngit ng kalibutan na magpatay, mag-away, ngano ang tao di man mahadlok magbakasa, kaya mas na kay bawg sala. Ang tao di mahadlok magimog krimen, kay wa may konsensya na, kay wa may nagpakonsensya. Kay kini mga nagwali mao ni yung konsensya sa mga tao matagadlaw. Nya tungod kay di maatol sa pipila ka buk nagwali, mao na kining preaching arena is for everybody. Is for all. Muna ikaw, ganahan ka magwali, not necessary, katoliko ka, bisikin sa ka, pagwalis mayong balita. Gastuin na, para lang makawali ka. That's what we are doing. We spend a lot for the sake of the gospel. Kabaw ko ang uban, wa kasabot, pero kabaw ko ang Ginoo appreciates us, mayuning Ginoo, sus ni matawhana. Pagka kusunada, ning kamot, nangitag diskarte, nangitag paagi, aron lang gyud iwali ang akong pangalan. Igasto lang gyud aron iwali akong pangalan. Og ikaw Ginoo, di ka malipay na. Di ka maymuot. Di ka mo appreciate tungod sa pagka-creative nimo, tungod sa imong innovativeness, tungod sa imong pagka full of potential or maayo ka mo diskarte. In fact, Jesus appreciated in Luke chapter 5, 17 upward, nga ang partiko gialsas mga higala niya ibabos ato. Did you know that? Kaya ba mo nga ang Ginoo miayos partiko, dilis partikong nasingatubangan, simpre, given, nga ayuhon gito niya. Pero kabalo mo, the precision was given to the 4 persons, kanagyayong, nangitag paagi, aron tong taong himalatyon ang kalag ug lawas maduol ni Kristo. Imagine ninyo nga kung maghimo din mo innovativeness, maghimo mo diskarte, maghimo mo og pamaagi, kay matud paspoltihon, pag-ayaw maraming dahilan, pag gusto maraming paraan, because of our desire to evangelize the good news every day, mao nang we're trying to have this ministry. Kusunada lang mi. Kaya nag-anas tao, lakas ng loob raman. The impossibilities will become possible once you will it. With the guidance, with the help of our living God, Luke 1:7, everything is possible with human beings, is possible with God. Mao nang ang concept nako, my dear people, pangitag pagi unsaon magwali ka, magsangyaw ka. Kung mugasto ka, do it. Pero ug magwali kang di na mugasto, okay. Kung di nimo kaya verbally, do it in your daily lives by showing your kindness, goodness. Ang ako ba lang today, gidasig mo na ako nga magsangyaw, gidasig mo na akong magwali, gidasig mo na ako nga magtudlo, gidasig mo na akong mga lagad, gidasig mo na ako nga maghimog maayo kay kita mao ang konsensya sa mga tao nining kalibutana. Do you notice Matthew 14? John the Baptist was beheaded. Why? He became the conscience of Hari Herodes. Why? Because John the Baptist preached the good news that Hari Herodes committed a big crime, a big sin. Nakahimo sa kalapasan, nakahimo sa kasalanan. Mao po ni ang akong point, nga kitang mga nagsangya nagwali. Mao tay konsensya sa katilingban nga atong gipuy-an. Kita ang konsensya sa mga tao sa atong palibot, sa atong pamilya. Mao nang ang akong encouragement ninyo. In spite sa mga oppositions, mga pagsupak, in spite sa mga taong di ganahan, ayaw na himo ang rason that you will not preach. Ayaw na himo ang ground o rason that you will stop in doing what you have started. Kay ingan ni rabang akong nabatyagan, pagdaotang buhat
badlungon, lisod, paundangon, mo nang tukhangon, patyo na. Kay badlungon og paundang og drugs. Anyway, I am not tolerating it. I am condemning killings. I am condemning extrajudicial killings, vigilantes killings. Why this is happening? Because those who are doing it, victims of drugs and illegal acts, are very hard-headed. Because if we will advise them, they will not stop easily. This is my analysis. This is my analogy. Ang taong naghimog sala, lisod na paundangon siyang sala. Pero ang ako pong nabatyagan, ang taong naghimog matarong ug maayo, pagkadaling paundangon. Isyuhon lang na, komentaryuhan lang na, babagan lang na, chismiso lang na, undang. Mo na nakapamalandong hinuong ko, nga ang taong naghimog sala, lisod paundangon sa sala. Ang taong naghimog maayo, dali kayong paundangon sa iyang gihimog maayo, kay dali kayong madiskurahi. Mo nang uban nagwali karon wa na. Ang uban active kaayo sa ministeryo karon wa na. Ang uban active sa simbahan karon wa na. Ngano? As what I've said, pag maayong buhat, magwali, magsangya, magtudlo, makaagil na nagproblema, pagbabag, oposisyon, question, whatever, wa na. Sala, mga sasa, mga naghimo og di mayo, mga illegal doers, nagdrugs, sus, ginuundang nagwa na, patay na. Inyo nang na-notice, nga kita, dali kita muundang pagmaayo, pero daotang buhat, lisod ta paundangon. Ang ako ba lang, kung na kay gimong maayo, nga tan-aw nimo nga makatabang, makaayos uban, keep doing it until the end. You know what? Si Pablo, gipriso, gibilanggo, gikadinahan. Listen to him, ingon siya. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 9, nagantos ako o gigapos gani og kadina, sama sa usa ka kriminal, tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. He was chained, he was jailed, gigapos siya, gibilanggo, tungod siyang pagwali sa maayong balita. According to Paul, 2 Timothy chapter 2, verse 9, apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawan sa Dios aron makabaton usab silang kaluwasan ug anaa kang Kristo Jesus uban sa himaya ngadtayon. Kung namatay kita uban kaniya, mabanaw kita uban kaniya. Meaning si Pablo bisan gigapos, gikadinahan, iyon siya okay ra, wa man gigapos ang maayong balita. I can relate to you this truth. In despite of what I experience, still I'm here preaching the gospel. Because the truth, ang maayong balita, ang ebanghelyo, ang balaang kasulatan, wala man gapusa kang bisan kinsa. Ang akong baba, wala man kandaduhi to speak. Mo nang akong point ba, simple lang, kamong mga nag-alagad sa inyong religious group, inyong simbahan, inyong mga ministeryo, ayaw mugundang. Bisan pa mas di maayon yung kasinatian, ayaw mugundang. Kaya daga na siyawa, pag muundang ka, pagpangyawa, yung yawa, sa mga mga alagad sa Ginoo nga dali man mo surinde. Tanawan niya ako mga alagad, mga disipulo na ako, bisa pag tiuna na, di ka pumundang. Bisag tagaan nag-warning, di pumundang, kabantay mo ana. Sura, paundangon naghimog sala. Lisod, paundangon naghimog illicit relationship. Lisod, paundangon na naghimo og mga paglapas sa atong katilingban, mga syndicates, illegal, whatever. Sus, lisura ginapaundangon. Pero mga taong naghimog maayo unta, nagwali, nagsangyaw, nag-create og mga seminars, kadtong mga tao nga naay initiative nga mag-create og mga grupo sa atong katilingban para ma-reach out tong mga giuhaw sa pagtulas Ginoo, hain na, wa na. Hain na, niundang na. Ngano, gisupak man brother, gilibak masilingan, gikontra man or else wa supportize mga kauban. Mao nang wa na ni surrender. Sus kana gyud nga attitude di gyud na uyon. Ngano, tungod kay ang Ginoo expects so much from you that you will not stop
preaching His name. Matthew chapter 10, it says, kinsa tong naulaw sa kong pangalan, inighukom, kita-kita, kits ta dito. Yung Kristo, kaulaw kinyos kalibutan. Kaulaw sa mnako, inighukom, Hebrew 9:27, at the judgment arena of God. Yung Pablo, magkita-kita, kits ta sa Ginoo. Unya, magwali ta, magsangyaw, mahadlok kita magdag-Biblia, kay maulaw, mahadlok ta magisgot sa iyang pangalan, kay maulaw ta, nya giswag pangisip. Ang uban, magtuog Biblia, yung badlungon kay mabuang ako. I'm studying the scriptures for 16 years already. I'm still alive. I have a normal mind, normal heart, normal thinking. Wa ako mabuang. Yan sa may akong experience, ang daghana. Mulos ba mayo? Ay, dili. Pero ano nagpadayon ko? Kay bawa man ko. Nga maog na gini atong daganan, gini magpadayon ka. Unya, kanang konbinsado ka, nga kanang imong gibuhat tama. Ano ako, nanawagan ko sa mga nagwali. Not necessarily katoliko mo. Pisigin sa mo. Pagwali mo, maatol ba di ay namo na? Dili. Sus, kadaghang walihunon. Ano maglalis mo matang nagwali na, nganong kwestiyonon pa manato ng uban nga nagwali. Ngano maato nimo? Dili gini mo maato na di na nimo maapas tungod sa kadaghang walihunon. Mo na ang Ginoo gusto mo produce og daghang mga alagad. Gusto siyang magpari ka, magmadre, or else malaiko, magsangyaw. Or katoliko kag dili, magpastor ka, magministro ka, pagwali dag makaayos tao. Mo ni rason I am not particular on doctrine already or dogma. No. Because I create divisions. I am particular on the gospel of Jesus Christ. Romans 1:15-16. Ang ebanghelyo ni Kristo akong giwali makapatransform, makapabago, makapatasig sa tao. And this is my focus. Day by day. Nga nagwali ko sa maayong balita. Kaya namasin ko nga mga tao sama ninyo makaamgo, madasig, makainuklog. And you know what? There is a change effect. Kining chain effect, you know what? My dear people, subay sumpay ba? Murag kadina. Nagwali ko diri, may tanatandog mo, nakainuklog mo, nagbago mo, ang inyong kabaguhan sa manakod sa nasuban. From one effort, it is multiplied. And that's what I believe. By the help of God, by His grace, by His intervention, nga sa atong gibuhat diri, nga initiative nga nagwali ta, nagmantala ta sa Ebanghelyo, matandog di pipila, niyang pipilang natandog, magkinaboy matarong, takdang uban, hindi kadugaya managhan. Niya karong mundang tas tong gibuhat, kay na ni upos, na ni supak, kurang Kristo sa Ebanghelyo, gisupak siya, maubit atong highlight ron, gisupak siya, pero si Kristo mingon, ano mundang man ko, nganong mo give up ko tungod ninyo, sa may palabihon nako, kamo, nga ni supak, or kaning mga tao, nga pwede pa nako matabangan. Ang akong point, ari, sa side, nga padayon sa unsay maayo nimong gibuhat, labi na ang paghimaya, pagmantala sa pangalan ni Kristo, siyang gusto sa tao, aron makatabang ka. Ayaw ang mga tao, nga ang trabaho, sige rag supak. Nganong tugutan po sa Ginoong na imong supak, no? Kung maghimo kag maayo, part of the game of life. Ana maila og matinud-anon ba ka? Kay kung smooth sailing ang imong agianan, disgrasya imong padulngan, murag highway nato tungod kay patag, daghang disgrasya compare sa rough roads pa. Kay kung rough roads, amping kay lisugong dalan, lukso-luksong sakyanan. Pero smooth, natulog nag-drive, smooth good. Daghang disgrasya. Base sa survey, mao ni ang kinabuhi. Kung smooth sailing imong ministeryo, smooth sailing imong trabaho, smooth sailing ang imong negosyo, smooth sailing ang imong pagproklamar sa Ginoo, white thrilling. Nya di ka mailas Ginoo tinuod ba ginang imong dili. Mao nang part of the game of life, na imo babag sa unsa imong gibuhat nga saktog tama, pero ang akong tambag nimo, do not allow them to stop you. Because God expects so much from you that you will continue. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me.
I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles kay inyong gikinanglan. Kung magampo, kung sa inyong maayong gibuhat, padayunan na, inyong giundangang maayo, balik ka. Ya kamo naghimog sala, undangin na. Ang problema mo gud nato kay dali ta mo undag himog maayo, dugay ta mo undag sala. Si Kristo gibabagan. Wa sa padaog. Ikaw unta pod. Di ka magpadaog sa bisan unsang oposisyon. Ang importante, ako magampo, nga konbinsado ka, kabalo ka, nga kanang imong gibuhat, tama og sakto niya makatabang sa imong sikataw. Focus on that. Kay mao na ang gustos Ginoo. He expects too much from you. Nga mahimo kang iyang ahintis kaayo aron magdaka sa mensahe alang sa pagbago. As I declare healing, miracles, blessings, divine providence, surprises, enlightenment, in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga Biring Maria. Sansaman sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired. Let's do it. God loves you.